Ilan-ilan na may kulang-kulang, kung minsan hindi ka nakakaamoy, hindi ka nakakakita, pero hindi naman pwedeng wala lahat yung 10 na yun sa isang tao. At nakikita po natin ang pagpapala ng Diyos maging doon sa mga kinukulang ang mga ganitong kakayahan, lalo ng senses, ay lalo namang nagiging matalas yung ibang nilang senses to compensate for what might be lacking in their lives. Now, these privileges are balanced by duties, and those duties are what we're going to discuss. 10 duties to life. Hindi ko po sinabing 10 duties of life, kundi ito ang mga 10 tungkulin natin sa buhay. Tayo ay nananagot sa buhay na gawin ito sa Kanya. Unang-una, protect it. Life must be protected from death. Life must be protected from threats. Psalm 64 verse 1, Hear me, O God, as I voice my complaint. Protect my life from the threat of the enemy. Isa po yan na paulit-ulit na tema ng mga panalangin, lalong-lalo sa Old Testament at lalong-lalo sa Psalms. Yung panalangin sa Diyos ay ipagtanggol at ipag-adya yung nananalangin mula sa mga kalaman at sa masasamang tao, sa mga nais na kumitil ng buhay o kaya ay magbigay ng panganib. It's a very valid prayer. It's a very good prayer to pray that the Lord protects us. 1 Samuel 21 and 24, Then David fled and went to Jonathan and asked, What have I done? What is my crime? How have I wronged your father that he is trying to take my life? So David hid in the field. Alam po natin ang background niyan. Itong tatay ni Jonathan, si King Saul, wanted to kill David because he was threatened by David's anointing from the Lord. At ang ginawa ni David dahil siya gustong patayin ng hari, ay nagtago. Hindi wise na harapin mo ang bala, wise na harapin mo ang apoy, harapin mo ang kamatayan kung pwede mo naman itong iwasan. Do not needlessly put life in danger and at risk by commission or by omission. Meaning by doing something that endangers your life or by omitting doing something that can protect your life. Marami po mga kumisan, mga sports hindi na necessary. Sobrang threat sa buhay. Maraming mga libangan, maraming ginagawa ang tao. Inilalagay ang buhay na parang taya sa isang sugal na pwedeng sa isang saglit lamang ay maglaho ang buhay na ito. Hindi ganyan ang ating dapat ginagawa sa buhay. We've got to protected. At bakit po natin pinag-uusapan itong mga obvious naman na ito? Sapagkat sabi nila ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. Kung minsan nalilimutan din natin that we are needlessly putting our lives in peril, under threat, in danger. Kahit sa mga bagay na pagpaputok lang kuitis, kung minsan ang buhay mo pala napapanganib. Kung minsan yung hindi pagjejeta sa pagkain ng mga bawal, hindi mapigil-pigilan ng katakawan, yung pala nanganganib na ang kalusugan ng isang tao. Sa pag-neglect na mag-medical check-up, may ipang-papa-medical check-up naman, pero nineneglect, pinapaurong-urong, lumalala ang mga sakit. This is needless dangers that we allow to enter our lives. Another duty to life is to edify it, to lift it up to ever-escalating heights and meaning and value. Hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para magkaroon ng buhay. Dapat ang paghahanap buhay, isa lang po yan na kasangkapan, props ng buhay, para magkaroon tayo ng kailangan natin na pera o kaya ay kabubuhay para magkaroon ng tunay na buhay. Ang buhay ay hindi hinahayaang mapanis. Yung nandyan na lamang at hindi na umasenso, nabulok na lang, inanay, umatras. Ecclesiastes 1:13, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. So si Solomon, mayaman na, hari na, hindi ka pa mag-aral. Yung mga iba naman, gumraduate pa lang ng college, sabi, tapos na ayoko na magbubukas ang notebook ulit kahit buong buhay ko, hindi na ako magbabasa uli ng libro. Ang utak po ng tao, habang ini-stretch, lalong lumalaki. Pero parang sikmura rin yan. Pag palaki ng palaki kinakain mo, palaki ng palaki yung tiyan mo, mas marami ka nakakain. Pero subukan mong konti yung kinakain, lumiliit din yung tiyan nyo, nag-a-adjust. Ganon din yung brain. The more information, the more knowledge you process, the more capable your brain becomes. Pero pag pakonti ng pakonti ang iniisip niyan, pakonti ng pakonti ang mga nilulutas, lumiliit din ang utak. Meron po mga nakakausap tayo sa buhay na nakakabobo. Pag lagi siyang kausap nyo, mabobobo kayo. Meron tayong mga ginagawa na nakakabobo. Pag yun ang ginagawa mo, mabobobo ka. Kaya kailangan lagi ka may iniisip na ibang gawin so that your brain will continue to expand. So that it would be enriched with knowledge and therefore
with the accompanying wisdom. Luke 12:23. Did we read Ecclesiastes 1:13? I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. So, ganun ang ginawa ni Solomon. And Luke 12:23, life is more than food, and the body more than clothes. So, yung katawan, hindi lang yung katawan eh. Yung katawan, instrumento para may marating yung nakatirang espiritu doon. Pagkatawan mo lang ang mahalaga sa buhay, you don't get it. That the body is only a tool so that the spirit that lives in it can evolve and can become the great spirit that it is destined to be. So, ganun din yung pagkain, buhay, hindi lang para kumain, ay buhay ka na. Tapos aantay ka ng umaga, pag umaga, antay mong gumabi, pag gabi, inaantay mo mag-umaga, ganun na lang, naubos na lang yung buhay ng papaganon. We've got to go beyond the basics, we've got to go beyond survival level. Kaya kalaban po ng tunay na espiritualidad, ang sobrang karukhaan, ang sobrang kahirapan. Kasi very, very poor people are not able to move on because they're just too busy surviving. May narinig kong kanta ni Madonna, sabi niya, I will not go to heaven, I will not be an angel because I'm too busy surviving. Sabi nung kanta niya. There is some truth in it because when people are just too busy trying to survive, they will not be able to evolve into the refined personalities that they should be. Kaya kahit edad, nilalampasan para magkaroon ka ng lalong credibility. At kung bata ka pa at may credibility ka na, kailangan ipakita mo yon at lagi mong patunayan. Si Paul, ang kanyang payo kay Timothy, sapagkat itong si Timothy isang batang leader, 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So hindi excuse na bata pa ako o kabataan pa lang ako so pwede akong maging ganito lang. Sabi, kailangan malampasan mo agad yan, mag-graduate ka, kasi napakaiksi ng buhay, pero napakaraming dapat marating. Sa katunayan, even geographically speaking, napakaraming lugar na dapat mabisita, napakaraming pagkain dapat matikman, napakaraming librong dapat mabasa o masulat, napakaraming kaibigan na dapat maging kaibigan, makilala, makadaupang palad, maraming karanasang dapat maranasan, pero kung umikot na lang ng umikot ang iyong buhay sa the same karanasan every day to the point that you're bored, then you are cheating God who created life. And sadly, you are cheating yourself. Ang buhay dapat laging may bagong nararanasan, may bagong nalalaman, at may bagong mga applications na nalalaman at naia-apply sa buhay. Another duty to life, beautify it. Make life lovelier, nicer, more pleasing to the body, to the soul, to the spirit. Diyan nga magaling ang mga Filipino magpaganda ng isang bagay, ng isang lugar. Pag nakakita ka ng isang babae na yung buhok niya, hindi lang tinalian, yung tali niya, may mga paru-paro, may mga bola-bolang umiikot-ikot, nag-glow-glow in the dark. Filipina yun. No, yung sari-sari ang nakalagay sa ulo. Hindi lang tinalian para huwag maggalawan yung buhok. Decorative pa, beautiful. Si Solomon na napakatalino, anong ginawa niya? Ecclesiastes 2:4-8. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver and gold for myself and the treasure of kings and provinces. I acquired men and women singers and a harem as well, the delights of the heart of man. So niya, name it, I had it. Ginawa ko. At hindi maliit na bagay na siya tinawag na matalino. Ang lahat dapat makita ng mata, tiningnan niya. Ang lahat dapat matikman ng labi, natikman niya. Ang lahat dapat mahigaan ng likod, hinigaan niya. At hindi lang ba siya nabubuhay, meron pa siya mga singers. Ngayon, madali yan maglagay ka lang ng iPad, magpatugtog ka ng cassette dyan o video, may tugtog ka na. Pero noong araw, kailangan pa ng mga live orchestra, nilalagyan. Bakit po nilalagyan ng musika ang buhay? Kasi nagpapaganda yan. Bakit nilalagyan ng kulay ang buhay? Kasi nagpapaganda yan. That's why the eye is able to see many shades of colors. That's why we can appreciate various shades of temperature. Lamig o init. Merong gusto mo kinakain mo na maligamgam, pero merong gusto mo talagang nagbabaga sa init. Merong gusto mong nagyayelo sa lamig.
And all of that are experiences that human beings were designed by God to explore and to enjoy. So beautify your life. Yung bahay nyo, maliit man, pagandahin. Ang gulo-gulo, ang dami-daming kalat, ang lihim lang yan, marami ka lang kahon. Paglalagay mo lahat sa kahon. Diba? Hindi nakasaburay-ray dyan sa bahay mo lahat ang bagay-bagay. No? Hindi yung ang gulo-gulo. Hindi kailangan ka maging mayaman para maging maganda ang kapaligiran. Nakikita natin kung minsan kahit mga dukha ng mga tahanan, mga lata-lata, nilalagyan ng konting bulaklak, namumulaklak, gumaganda. Beautify your life. Decorate your life. And you know, one of the best decorations of a house are the good friends that visit it. Yung maganda yung nadadalaw ka, dumadalaw ka. Beauty means balance, symmetry, harmony. Mamamahay na rin lang kayo, linisan na, gandahan na. Magbibihis na rin lang kayo, gandahan nyo na. Kahit naman anong pagsabasamahin yung kulay, pwede. Pero ba't hindi nyo lagyan ng harmony? Pwede namang iplano yan kahit kukunti ang damit ng tao. Tingnan nyo yung kulay na bagay sa inyo at yun ay pagsusuot ninyo. Hindi yung kuminsan na pagkakamalaki naglalakad na kortina. O sa lalaki ng checkered, akala ng mga tao, bintana kayo. Sa kailangan, tinitingnan mo, maganda ba to sa akin? Bagay ba to sa akin? Kailangan ay pinapaganda. Hindi lang kasi yun for you to feel good You also minister to others kasi nagagandahan sila sa nakikita nila. It is our ministry to beautify the environment and we are parts of that environment. Lalaki, babae, walang gender issue yung kagandahan. Kaya nga napakaganda po ng wikang Tagalog kasi sa atin yung ganda pang lalaki at saka pang babae din yan. Sabi natin, magandang lalaki. Di ba? Ganun din tawag natin. Hindi natin hinahati sa gender yung beauty. Because sabi nga ni Mrs. Marcos, a man who does not love beauty is only half a man. Dahil siyempre, kailangan nag-appreciate ka niyan. Another duty to life is to love it. Are you in love with life? Nagigising ba kayo sa umaga sa sabi nyo, I love my life? Mahihiga ba kayong, I love this bed? Kakain ba kayo, I love this plate? O eto na naman, dito na naman ako kakain sa gas-gas na plastic na ito. Eh, ba't hindi kayo magpunta na maganda-gandang plato? O ang dami yung magagandang plato, inaanay doon sa estante, tinitira ng mga bubuyog at gagamba. No? Kailangan gamitin nyo yung mga magagandang bagay na yan. You should love life. Huwag yung gutay-gutay na ang inyong mga tuwalya, tapos ang gaganda nakatago. Aanin nyo yun, di ba? Kailangan gamitin yun. Meron naman kahit tayo hindi mayaman, meron tayo niya magagandang tuwalya, mga pang-derby na mga bedsheet. Gamitin ninyo yan. Kasi pag pinagagamit nyo yan, nakita ng Lord na magagasgas na, makukulangan na, papalitan niya. Kaya kung minsan hindi pinapalitan, hindi naman ginagamit nakareserba. May reserba ka pa, gamitin mo. Subukan mo ang Diyos. Kasi alam nyo kung bakit. Ang Diyos mahilig sa maganda. God is God of beauty. Titingnan mo ang nililikha niya, mga bato, ang mga dahon, ang mga halaman, pati mga hayop, ang gaganda. Kaya napakalaki kasalanan na pangit. No? Ngayon, yung pangit, hindi ibig natin ganito ilong mo, ganyan ang buhok mo, pangit ka. No, there's no such thing. Because all human beings were made by God. So, ano man buhok mo, tuwid o kinky, lumalakad man yung suklay pag inilagay mo, o ayaw lumakad. Pag may pumasok na insekto sa loob, di makawala. Maganda ka pa rin dahil Diyos pa rin ang gumawa ng kulot na buhok. Ang point lang, maganda ba yung gupit mo? Bagay ba naman yung ginagawa mong ayos sa iyong sarili? Hindi pinag-uusapan yung height. Anong ginagawa mo sa katawan mo? Pinapabango mo ba yan? Pinapakinis mo? Love life. Kaya alam niyo po, kitang-kita niyo pag ang isang may bahay ay ganado. Pati ang niluluto niya, iba. May mga konti pang dekorasyon. Hindi ba sa inihagis na yung 3 tuyo doon sa, para naka-cross-cross na tuyo doon sa ibabaw ng mesa, wala ba ka-arte-arte? Pero pagka ganado ang tao sa buhay, pati kamatis, inihiwa niya na maganda, naka-arting ganon. Nakakita niyo naman nakakain kayo kuminsan nung tinanggal niya yung takip, nakakaantok ang itsura ng ulam. Ano ulam ito? Wala namang ka-arte-arte sa buhay. So, love it. Romance life. Romance life. Napakahalaga na ang buhay natin pinapaganda. Do not hate life. Do not dislike and demean life. Do not be rude to life. Alam niyo po ba na yung buhay ay may buhay? Kaya nga buhay siya So kung tayo ay magaspang sa kanya, rude tayo, dinaramdam niya yon. Kung yung buhay ay ating pinababayaan, hindi pinapansin, dinaramdam niya yon. Kung hindi natin inaalagaan at pinapaganda, pinagdaramdam ng buhay.
At kung yung buhay mo ang nagdaramdam, ano mangyayari sa buhay mo? Kaya kailangan we romance life. Ecclesiastes 6:3. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. So nakita niyo po ang mga particulars itong si Solomon hanggang libing. Sabi, kailangan maganda ang libing. Yan ang last statement ng buhay mo. No? Kailangan pinaplano mo rin yan. Dahil gusto mong igalang maging yung katawan mo na iniwan sa bandong ibabaw. No? Kailangan na inaayos ang buhay, binibigyan mo ng dignity. Kung paano ka uupo, paano mo ginugupit ang iyong buhok, paano mo inilalagay ang bag mo. May mga bag na parang nagtutong na sa lahat ng dumig, kung saan-saan na lang inilalapag, walang galang sa bag. No? May mga gamit na gas kasi hindi ginagalang, hindi nililinis. When you love life, life will love you back. May buhay ang lahat ng bagay. At kahit masabi mo mga bato, mga bakal-bakal na walang sariling buhay, Diyos ang may bigay noon at Diyos ay nagdaramdam. Kung mga binibigyan niya, pinapabayaan lang. Kayo ba? Kung may ibinibigay ka sa mahal niyo sa buhay, tapos hindi inaalagaan, hinahagis-hagis lang dyan, di ba naghihinanakit kayo? Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng tinatangkilik natin. Meron kayo isang leather bag, nakikinis-kinis nyo ba? Napupunas-punasan nyo man lang ba yun? Di ba? Yung bahay ba naman natin, inaayos-ayos natin. Napakahalaga. Psalm 90 verse 12. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Anong hinihiling dito sa panalangin? Turuan niyo po ako, Panginoon, na bigyan ng katuturan ang bawat araw ng buhay ko. Love life by not wasting time. Love life by getting the most out of time. At dyan po tayo lahat pantay-pantay, mga kapatid. Lahat ng tao, tig to 24 hours a day lamang. Tig 7 days a week. Bakit dumadaan ko minsan isang semestre na merong isang estudyante na magiging 4th year na siya, pero ikaw na isang estudyante, 2nd year ka pa rin, pareho kayong dinaanan ng semestre na yun, ha? Bakit dumadaan ng mga panahon, 7 taon na yung inyong kapitbahay, may aanihin na siyang atis. Kasi nagtanim siya 7 years ago. Ikaw na walang itinanim, titingin-tingin ka lang sa atis niya. Pareho kayong dinaanan ng 7 taon. Pare-pareho po tayong dadaanan ng 5, 10, 15, 20, so and so on, na mga taon. Pero may nangyayari ba sa mga taon na dumadaan sa ating buhay? Nadadagdagan ba tayo ng kaalaman? Nadadagdagan ba tayo ng wisdom? Mas bumubuti ba ang ating puso? Mas bumabait tayo? Mas rumurunong tayo? Yun ang napakahalagang mangyari sa buhay. Love life and live it. Yung buhay, dapat ipamuhay. Go gladly through the motions of living. Ano ba yung mga motions of living? May mamamatay, may mauospital, may ooperahan, may dadalawin, may mangungutang, may sisingilin, may babayaran, may papakinggan, meron kang sasabihin. These are the motions of life. The activities and the rituals, both great and small, of living. Kakain ka, maghuhugas ka ng plato, mamamalengke ka, ililigpit mo mga pinamili mo. These are the motions of life. Ginagawa nyo lang ba yan dahil dapat gawin? Ginagawa na rin lang, mga kapatid, enjoy it. Naghihiwa na rin lang kayo ng manok. Diba? Alam mo yung nag-enjoy humiwa ng manok, walang nababaling buto sa hita. No? Dahil alam niya kung saan niya hihiwain. In fact, gaganon lang na kamay niya, bali ang buto. No? Pero yung mga ibang tusok-tusok yung buto, durug-durug, wala yata sa mudang nagputol ng manok na ito. No? By the way, ang galing ng mga Pilipino magputol ng manok, ha? Meron isang batang lumaki sa Amerika nung nagbalik bayan dito, sabi niya, I didn't know that a chicken could be cut up so many pieces. Talagang ganyan dahil maraming kakain. No? Naparami talaga ang manok. Daig ng mga ginang dito sa Pilipinas sa mga surgeon. No? Pagpaparami ng ulam. Pero ayusin mo na yan. Ayusin mo na, dadabog-dabog ka. Enjoy every minute. Because if you work for 1 hour or 2 hours, may nililinis ka, hinuhugasan mo yung mga balat ng talaba, o kung ano man yun, at nagdadabog ka, nainis ka, kapatid, ikaw nalugi nun dahil may dumaan na isang oras na hindi mo na-enjoy at hindi na babalik ang oras na yun kahit kailan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga magulang ng mga bata, enjoyin nyo na mga anak nyo.
Yung para kayong puno na laging sinasampa ng anak nyo. Pagdating ng araw, ni ayaw niyang makita kayo kasama sa mall. No? So habang laging nakasama, isama ng isama, laging pabuhat ng pabuhat, buhatin. Hindi laging ganyan yan. Dumadaan ang panahon. Mabuti na yung walang pinagsisisihan. Ecclesiastes 9, 7-10. Go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Always be clothed in white and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife whom you love all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Sabi niya, gawin mo na lahat. Gawin mo with feelings. Mag-aayos ka ng bulaklak, sinaksak mo na lang bigla doon sa baso yung mga bulaklak. Gandahan mo. Diba? Magtitiklop ka ng kumot, hindi pantay-pantay yung mga sulok. Gandahan mo. Isasalansan mo ang mga tuwalya sa cabinet. Gandahan mo. Sabi gano'n, para lahat ng ginagawa mo, meron kang satisfaction. Tuwang-tuwa ka. Nag-enjoy ka sa buhay. Do not just exist. Live. Have a life. Have excitement. Have passion and feelings. Yung kakain kayo ng sopas ang lamig-lamig, mas gano'n na ba kahirap initan yan? Lagi na lang, hoy, huwag ka na magdagdag ng hugasin plato. Dito tayo kakain sa tansan. Ano ba naman, napakahirap namang kumain sa tansan. Tapos ang chopstick mo, toothpick. Para madali ang paghuhugas. Mano bang humaba-haba ng konti ang paghuhugas nyo? Nag-enjoy naman kayo sa maganda nyong hain. Naglagyan ng kulay ang buhay. Yung mga ganong tao, pag nananaginip sila, alam nyo, black and white ang panaginip. Dahil walang buhay eh. Go gladly through the stages of life. Nagiging bata tayo, nagiging kabataan, nagiging young adult, nagiging mga senior, lahat yan maganda. Kung tayo tumatanda na, don't hang on needlessly to youth because there is enjoyment that is unique, no, to those who are advanced in years. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So may panahon ng lahat. May panahon. Hindi ikinakaila yung edad. Lalo mga Kristiyano, magunos dili kayong birthday. Ilan taon na po kayo? Hindi masabi pag above 50. Dapat very, very gladly you say. Dahil maraming tao hindi nakakaedad dahil namamatay na. So bawat edad na nadadagdag sa isang buhay ng tao, pinagdiriwang yan, ipinagmamalaki. No? Ipinagpapasalamat. Hindi inililihim. Bakit nakakahiyang umidad? This is foolishness. We should be grateful. Every added year is grace from the Lord. Job 14:1-2. Man born of woman is of few days and full of trouble. He springs up like a flower and withers away. Like a fleeting shadow, he does not endure. Nakita niyo ang pagpapakita ni Job kasi noong mga panahon na yun, may problema siya eh. Niya, buhay, mahirap yan, maiksi, sasandali. And it's true. Bakit ngayon sasayangin ang sasandaling buhay? So be a child, be a youth, be an adult, all in its right time. And another duty to life, which is very much related to what we're saying, is enjoy it. Hindi komo ang isang tao ay makadiyos, ayaw niya mag-enjoy. Ito ang dapat ituwid. Akala nyo ba, pag religyoso ka, walang enjoyment. Puro mga parusa sa sarili, puro pag-aayuno, puro pagtitiis, puro pagtitipid. Enjoy life. Ecclesiastes 8:15. So I commend the enjoyment of life. Because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun. Remember, nagsasalita si Solomon na nagtrabaho, ha? Sabi niya, I planted vineyards, I made orchards, I made reservoirs, I made houses. Kaya din siya nag-enjoy ng pagkain niya, ng pagpapahinga niya. Pero kung wala kayong ginagawang gano'n, tapos puro enjoyment, hindi rin yan balance. Enjoyment is earned. Ecclesiastes 10:19, a feast is made for laughter, and wine makes life
merry. Sabi ganon, magpakasaya kayo. Basta hindi niyo nililimot ang Diyos. Sabi niya, oh, young man, enjoy your life. Just remember that you will face God and you will give an account. Ibig sabihin, huwag mo kakalimutan na may Diyos. Nag-enjoy ka. It's from God. Pero be responsible for the kind of enjoyment that you have because there's going to be accountability also. Life is far from perfect. Don't cry over spilled milk, sabi nga nila. Marami na siguro kayong gatas na naligwak, juice na natapon. Baka naman hanggang ngayon, ipiniiyak nyo pa, tama na. Merong nasayang, pinanghinayangan nyo sandali, tapos tama na, get on with life. Tama na mga sisihan, tama na ang panghihinayang, yung mga if only, if only, if only. Tanggalin nyo na sa inyong lengguwahe mga kapatid, yung if only. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, yung mga ganyan, if only, pinag-aral ako. Eh, hindi ka nga pinag-aral eh. Anong gagawin mo? Magngungungoy-ngoy ka buong buhay. Di kung gusto mo, mag-aral ka ngayon. Ngayon, kung hindi, eh, gumawa ka ng ibang magagawa. Huwag kang laging sisihin yung magulang mo. If only mayaman kami. If only 5'10" ang height ko. If only maputi ako. If only ganyan. Walang mangyayari. Palitan natin yung if only ng napakaganda lalong 2 words, next time. Sabi niyo, next time. Kung ikaw ba naman ginawa sa mo, next time. Eh, dapat ganito ginawa mo. Eh, tapos mo. Next time, we'll do it. Maganda yan. Dahil meron namang next time eh. Do not wallow in misery. Do not be possessed by regrets. Tama na ang panghihinayang at lalong-lalo na tama na ang pagsisisi, pagsisisihan, paninisi sa kapwa at sa sarili. Do not be possessed by sadness. Do not be possessed by mourning and fear. Because all of this will rob you of your happiness. Kailangan yan, sisatatin natin. Lahat ng mga nasayang na nasayang na, pero habang lagi niyong iniisip, patuloy pa rin nagiging sayang. So dapat ibahin ang attitude. Be free, be reachable, be available. Because the enjoyment of life is usually amplified when it is shared with others. Kaya dapat reachable ka rin. You allow people to reach you and you reach out to people and you're also available. Time is one of the greatest gifts we can give to people and to ourselves. Napaka-importante. Tigilan nyo ng mga kapatid yung may patay, tinatamad kayong pumunta, pagkatapos ting makikita nyo yung namatayan, 5 taon ang napakanda ulit-ulit, pinapaliwanag nyo pa ba't di kayo nakapunta sa lamay. Diba? Yung may kasal, tinatamad kayong pumunta na lang kayo, kaysa yung kutakot-takot na excuse ang ibibigay mo, ipinaghinanakit pa nung tao, nung yumaman, di ka nabalatuhan, kasi wala ka nung kasalan. No? So, yung mga katamaran ko minsan, naranasan nyo na ba yan na gusto nyong pumunta pero tinatamad kayo? Pero nung nagpunta na kayo, nung pauwi na kayo, you were glad you did it. Because you know you did the right thing. Nakiramay kayo, dumalaw kayo sa may sakit, nakipaglamay kayo sa may patay, nakipaglibing kayo, sumama kayo sa party. Sino nga ba na interesado sa mga debu-debu na yan, nakakaantok na yung 18 roses at 18 candles? Gusto mo nang sabay-sabay nyo nang ibigay yan ang matapos. Dahil yun lang naman debut at yung nanay niya nag-e-enjoy, lahat ay bagot na bagot. No? Pero, umaten na rin kayo kung wala rin lang kayong gagawin sa bahay at nagmumukmuk lang kayo doon. Napakaraming kalungkutan nangyayari dahil ang dami nating free time. So, punuin nyo ang buhay nyo ng mga activities. Pagtatanim din yan, yung gumagawa ka ng mabuti, umaattend ka ng mga ganon, pagtatanim yan ng mabuti. Hindi ka man umani, nakapagpasaya ka ng kapwa, natuwa din ang Diyos sa'yo. So, huwag na kayong iwas sa mga lakaran. Pag kami mga namamatay na kamag-anak, lalo ang mga magkakapatid, may mga edad at kani-kanyang pamilya, hili-hilian kung sinong pupunta. O ikaw ang pumunta, namatay na si Auntie Kikay. Ikaw na, ako na nagpunta kay Chu Apeng. No, nagtituro-turuan. Ba't di nila kayo magpunta lahat? Kasi asaya din namang reunion yung lamay eh. No? Pag nandun ka na rin naman, mag-e-enjoy ka na rin. Pero paano ka mag-e-enjoy kung kagalit mo yung hipag mo, kagalit mo yung pinsan mo, kagalit mo yung kaeskwela mo nung grade 6 dahil siya ang naging most cheerful. Naagaw sa iyo ang medalyang lata. So yung mga dapat baggage na yun, mga tapusin na yan. Get on with life and enjoy what else remains of it. Another duty to life, multiply it. Paramihin. Physically, life must be multiplied. Utos yan ng Diyos. Genesis 8:17, bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth
and be fruitful and increase upon it. Genesis 9:7, sabi kay Noah, as for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth, and increase upon it. So you multiply physically, but very importantly, we multiply essentially. We multiply, magnify the essence of life, the spirit of life. And you multiply life in terms of fruits and production, in terms of works and meaning. Dapat lalong nagkakaroon tayo ng halaga, marami tayong nagagawa, marami tayong napoproduce. Kumisan ay kinakalungkot ko po sa mga Philippine products. 20-30 taon na ang lumipas, itong kaong na ito para ko mabuksan, kailangan ko pang initan sa kalan yung takip niya, makipagtunggali ako sa takip, gumamit ng liyabe, gumamit ng kung ano, para ko makuha yung laman na kaong na lasang preservative. Ang kaong, ang makapuno, ang natadiko ko pare-pareho ng lasa. Walang product development. Napapansin nyo ba yun? Pag pumunta kayo sa Pangasinan, yung bibili yung tupig, o yung bibili nyo diyan, nakabalot pa rin sa dyaryo hanggang ngayon. No? So, hindi na ba mai-improve ang packaging yan para maging world-leading o world-class man lang? Bakit walang development na ating mga produkto? Papangit pa nga yung iba, yung dating bukayo na nyog ang nakakain mo ngayon, kusot na yata yung laman. Umaatras pa. Pero alam nyo, sa tao nangyayari rin yan. Ano ba naman itong taong to? Nung huli ko itong makita, wala itong topic kundi yung asawa niya. 3 years later, asawa pa rin niya ang topic. Wala nang iba. Yung ang repertoire mo, napaka-limited. May mga tao po ganyan, ang 3 lang alam na topic. Ang kanyang asawa, ang kanyang apo, at ang kanyang mataas na blood sugar. Napakalaking pagdurusang makatabi mo ang tao ito kahit sa ang lupalop ng mundo kasi yun ang topic nyo. Wala nang iba. So pansinin nyo mga kapatid, baka kayo yun. Yung iniiwas-iwasan na kayo ng mga tao dahil pag-uusapan na naman namin ito, yung cholesterol niya. Yung, wala nang alam na topic kundi ganyan. Kailangan pinapalaki ang mundo, pinapalaki ang repertoire, pinapalaki ang performance mo para mas enjoy ang mga tao, mas enjoy ka rin. Isaiah 54:2, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Ang ganda ng metaphor tungkol sa tent. Ang pinag-usapan yung lubid na humihila doon sa mga gilid ng tent at yung mga tukod niya na nandun sa gitna para huwag matumba yung tent. Sabi, tibayan mo yung tukod, habaan mo yung mga tali, haltakin mo yung mga tent mo. In other words, palakihin mo ang iyong mundo. Kung di nyo ma-spell nung araw yung Mississippi, 20 years later, hindi nyo pa rin ma-spell. May problema kayo sa buhay. Diba? Insecure kayo sa pronunciation ng mga nakikita nyo sa mga French menu sa restaurant. Diba? Hindi nyo alam kung ano ba to hors d'oeuvres ba ito? Hindi natin alam, hors d'oeuvres pala ito o kung ano man. Ba't di nyo pag-aralan? Kabisoduhin nyo lang, hindi kayo kailangan magkabisa ng more than 20 French words, mabubuhay na kayo sa restaurant. Diba? Pero langit na lang, hindi ko alam to i-pronounce, ayokong pag-usapan yung mga bagay na yan. Marami mga Kristiyano hanggang ngayon, akala nila yung Titus Relo. So, paano ba yan? No? Akala nila si Sodom and Gomorrah are lovers. As in Romeo and Juliet. Parang 20 years ago, excusable yan, sister. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung utak mo, napakalaki ng pandarayang ginawa mo sa buhay. Kasi hindi ka umasenso. No? Do more. Plant more. Stretch yourself. Kasi kaya. Nakakakita ba kayo ng mga gymnast? No? Minsan tuwan-tuwa ka na, may dala kang platito, hindi nahulog. Pero nakita nyo ba yung may mga 5 platito pinapaikot na ganyan, tapos meron pang mga laman na chandelier yung platito? Tapos nakasakay pa siya sa bisikleta, iisa ang gulong, habang namimisikleta siya sa alambre. Nagagawa ng tao, ba't di mo magawa? Ibig sabihin, nagagawa yan. Pag nagagawa yan ng iba, nagagawa ng lahat. Kaya lang, nag-train siya, nagbuhos siya ng panahon. Kaya huwag na tayo patuloy na magkubli doon sa mga hindi natin magawa. Gawin nyo. Pag-aralan nyo. Yung mga iba, tumanda na lang, ting mayroong party sa tabi ng swimming pool, hindi ako marunong lumangoy. Parang 10 years ago, nung reunion natin, di ka na rin marunong lumangoy. 10 taon ang lumipas, di ka wala nag-aral lumangoy. At magkikita ba tayo kung